Hello po, ako po yung nakausap nyo nung nakaraan. Magandang hapon po sa inyo dyan sa San Pedro. Ako po ba ay rinig ninyo? Hello, hello? Wala. Pwede mo muna sa akin. Lalaki lang. Nakakao ko kasi si Elder nakakatanda. May nakano kasi akong experience. Hello, hello? Hello po? Rinig naman. Rinig, pwede po bang magtanong sa inyo tungkol po sa divinidad ng ating Panginoong Hesukristo at dun sa pangalan ng Diyos na ipinangangaral ninyong mga JW? Sige lang, kung may sagot ang Bible. May sagot na. Kung may sagot ang Bible, sasagutin natin. Ang tanong ko lang po kung sakali, ngayon po ay buong galang po kami sa inyong makikipag-usap, wala naman pong bastusan dito, ay kailan po ba lumabas yung pangalang Jehova? Ito po ba yung pinangaral ni Kristo noong 1st century? Pakilakasan bro, kasi hindi rinig yung audio niya, kapatid na Kirby. Hindi ko marinig yung kanyang audio. Tanong mo, ginamit ba ni Jesus? Hindi, ang tanong ko po ay, nung 1st century po, kailan po ba unang nagamit yung pangalang Jehova? Ito po ba yung pinangaral ni Kristo nung 1st century? Actually, Jehovah is English, di ba? Hindi, saglit lang po, at sis, simple lang po ang tanong ko. Ang tanong ko po, hindi ko naman po tinatanong kung English o Tagalog o Bisaya. Ang tinatanong ko po sa inyo, saglit lang po i-clarify ko lang po sa inyo. Ang tanong ko lang po, ginamit po ba ni Kristo nung 1st century at ipinangaral niya sa mga apostol yung pangalang Jehova? Nung 1st century lang po, yes or no? Actually, ang pinakilala niya sa mga apostol at mga alagad niya, yung tetragrammaton, yung YHWH. Ayun. Sa makatwid, hindi po pala yung JHWH, kundi YHWH po. Therefore, hindi po pala pinangaral ni Kristo yung word na Jehovah nung 1st century. Okay, dahil lang si Jesus ay nabubuhay sa lupa, wala pa yung English. Wala pang Hindi ko naman po tinatanong kung English o hindi Ang tinatanong ko po, therefore, nung panahon ni Kristo, nung 1st century, hindi niya po pinangaral yung Jehovah na ipinangangaral niyo po ngayong mga JW. Yes or no? No, dahil wala pong Jehovah. Pero siguro kung meron, hindi niya ipapangaral. Okay. Saan po mababasa sa Biblia, sis? Sa Synoptic Gospel po ni Kristo, na sinabi ni Kristo, pag merong Jehovah, yun ang ipangangaral ko. Wala pa nga yung pangalan Jehovah. Hindi, sabi niyo po kasi kanina, kung merong Jehovah, yun po yung ipapangaral ni Kristo. Ngayon, kung meron po, saan po mababasa sa Biblia yung sinabi niyo? Meron po bang mababasa o galing lang po yun sa kukutin ninyo? Mura, pwede natin gamitin sa pagsagot yung nasa Juan 17 sa age of 26. Hindi ko po kayo pinababasa. Okay, kung pinababasa ko kayo, straight to the point po. Ang tanong ko lang naman po sa inyo, saan mababasa na sinabi ni Kristo na kung merong pangalang Jehovah sa panahon namin, gagamitin ko? Meron po ba? Pwede natin basahin yun. Meron po ba o wala? Pwede pakibasa yun. Meron po ba o wala? Basta yun yung sagot. Hindi, ang tanong ko nga po sa inyo, meron po ba o wala? Pakibasa natin yung Hindi, 17 sa isa. binababasa nyo naman po ako, kayo po yung tinatanong ko Wala naman akong sinasabing babasahin ko. Ang tanong ko lang po sa inyo, kasi sabi ninyo, kung naimbento na kung meron ng pangalang Jehovah nung panahon ni Kristo, malamang ipangangaral niya. Saan po sa Synoptic Gospel ni Kristo mababasa yung sinabi nyo? Na kung merong Jehovah sa panahon namin, yun ang ipapangaral namin. Sabi ni Kristo, meron po ba o wala? Sige, pakibasa yung 17 sa isa 20. Sige nga, basahin nga natin. Sa 17, anong 17? 17 sa isa 26. Chapter 17, verses 6 and 22. 1, Chapter 17. 13, 17.
17 verses 6 and 26. 17:30. Ay, 13. 7, 10, 13. Verse 6 and 26. Verse 6 and 26. Verse, ano? 17, 13. 6 and 26. 17:30 ng Book of John. 17 lang. 17 lang. 17, tapos, Verse 6 verse 6. O, basahin natin kung mayroon bang Jehovah dito, ha? Tingnan natin. and 26. Ayan, basahin natin. Ayan, ang sabi, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinutupad nila ang iyong salita. Wala naman pong sinabi si Kristo dito na kung meron ng Jehovah sa panahon namin, ipapangaral ko ito. Maliwanag po ang sinabi ni Kristo, ipinahayag ko ang iyong pangalan, pero walang Jehovah dyan. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, meron po ba mababasa gaya ng sinabi ninyo? Meron o wala? Sabi ko sa'yo, nung time ni Jesus, wala pa nga Jehovah. Ayun, wala salamat. pa nga. Therefore, Pero hindi po pala aral ni Kristo yung pangalang Jehovah, sapagkat ikaw na mismo ang umamin, panahon pa ni Kristo, wala pa yung pangalang Jehovah. Tama po ba yun? Pero may Ayun, salamat, tama pala. Ay, nako, tama po pala yon. Salamat po. Okay, sige. Okay. Therefore, yung pangalang Jehovah po, maliwanag na maliwanag, kapatid, wala po nung first century. Kasi, inamin nyo, hindi pinangaral ni Kristo. Wala po nung first century o existed na po yung pangalang Jehovah nung first century. Pangalan niya, yung pangalan ng kanya. Kaya hindi ko nga po tinatanong yun. Ang tinatanong ko sa inyo, kasi sabi nyo, hindi ipinangaral ni Kristo yung pangalang Jehovah. Ngayong hindi ipinangaral, therefore tinatanggap nyo na yung word na Jehovah hindi pa existed nung first century o hindi ipinangaral ni Kristo? Tinatanggap nyo po ba yun o hindi? Tinatanggap ko yun. Dahil salamat. pinangalan niya, yung personal na pangalan ng kanyang ama, yung tetragrammaton. Okay na? Salamat. Sa makatwid po sis, hindi po pinangaral ni Kristo yung Jehovah na ipinangangaral nyo ngayon. Paulit tayo. Hindi na, kasi yung Ayun. personal na pangalan ng tetragrammaton, yan yung pinangaral niya. Ayun. Ngayon, sis, ano po ba yung ipinangangaral nyo ngayon? Yung tetragrammaton na YHWH o Jehovah? Dahil existing Hindi, yung tinatanong ko lang po sa inyo, ano po ba yung ipinangangaral nyo ngayon? Yung nasa Hebrew and Greek tetragrammaton ba na YHWH? O yung word na Jehovah? Ano yung pinangangaral nyo ngayong mga saksi ni Jehovah? Yung pinangaral ba ni Kristo na tetragrammaton o yung Jehovah na word? Ano pinangangaral nyo ngayon? Jehovah, kasi Ayun. kasi kami Jehovah. Hmm. Okay. Sa makatwid, sis, yung ipinangangaral nyo po pala ngayon, hindi yung ipinangangaral ni Kristo sapagkat kayo mismo umamin na hindi ipinangaral ni Kristo yung word na Jehovah at hindi existed nung first century. Sa makatwid, kakontra po kayo nung aral ni Kristo. Yes or no? Definitely hindi. Kasi yung Jehovah, yan din yung tetragrammaton, di ba? Pag binasa lang natin ng may vowels, no? Mm. Okay? Wala kasing vowels yung tetragrammaton, no? Yun din yung personal na pangalan niya. Kasi sa mga ibang wika, siyempre hindi English yung Jehovah, dito Jehovah, Tagalog. Sa Japanese, Jehovah, o whatever yung pag-pronounce. Paano po babasahin yung tetragrammaton? Ay, hindi natin mo babasa, walang vowels. Tulok may Wala Jehovah. siyang Kaya vowels. yung walang vowels, ba't nyo po nababasa yung Jehovah? Nilagyan siya ng mga Bible scholar. Okay, sa makatwid, inimbento lang po ng mga Bible scholar. Definitely po, ay inaalaw yun ng Diyos na Jehovah. Yan po mababasa sa Bagong Tipan na sinabi po ng ating Panginoon Kristo na yan po ay inaalaw ng Diyos, letra por letra. Wala tayong mababasa. O, di wala pala sa Biblia. Salamat. Hindi hanggang sa araw na ito, inaalaw niya. Okay, ngayon, sunod ko naman pong tanong, sister, ano po ba yung mas tama? Yung Yahweh po ba o Jehovah na ipinangangaral nyo ngayon? Meron kayo na kung gamit tayo ng mga references. May nakita ko kanina mga secular references. Hindi, tinatanong ko lang po sa inyo, ano po ba yung mas tama? Yung Jehovah po ba o yung Yahweh? Gamit tayo ng reference. Hindi ko naman po kayo. Para may Naman yan. tutupuan. Hindi, ang tinatanong ko lang po sa inyo, sister, maliwanag na maliwanag po,
Ano po ba yung mas tama? Yung word na Jehovah o yung Yahweh? Gamit na, sasagot ako, sisipin ako muna Jehovah sa daw po ba mga... o Yahweh? Ba't takot po kayo na. sumagot? Okay. Hindi naman po kami nangangain dito. Hindi, maliwanag po ang tanong ko sa inyo, sister eh. Ano po ba yung mas tama? Jehovah po ba Yahweh? Mamili lang po kayo sa dalawa. Parang putahe lang yan, adobo o ano, kinigang. Hindi mo na kailangan ng marami pang babasahin. Ito, ginamitan ko ng magic sarap, ginamitan ko ng paminta, ginamitan ko ng toyo, ginamitan ko ng sampalok. Ang tanong ko po kasi sa inyo, straight to the point. Okay, sasagutin ko gamit yung Hindi, ang tanong ko lang po sa inyo, mamili lang po kayo sa dalawa. Ano po ba yung mas tama? Yung Jehovah o Yahweh? Pwede kong sagutin gamit itong reference. Hindi, Jehovah po ba o Yahweh? Alingan ng banal na pangalan ang siyang wasto, Jehovah o Yahweh. Walang sino man tao sa ngayon ang makatitiyak sa kung papaano ito unang-unang binika sa Hebreo. Bakit wala? Okay. Ngayon, ba't sabi naman po sa inyong libro, maliwanag po ito i-flash ko lang sa ano. Sabi po sa inyong libro, while, nakalagay, inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way. Ibig sabihin po pala, nagkokontrahan ng inyong mga dokumento? Tinatanggap niyo po ba yun? Sapagkat, sabi nyo, wala. Ayon naman po sa inyong opisyal na aklat, maliwanag na maliwanag, the more correct, na maliwanag, basahin ko nakalagay, the Yahweh is the more correct way. Mas tama. Yung Yahweh kesa sa Jehovah. Ngayon, nabasa nyo, wala. Nabasa naman natin sa inyong aklat, Yahweh. Ibig sabihin po pala, nagkokontrahan yung aklat ninyong mga saksi ni Jehovah? Nagkokontrahan po ba o yung utak nyo nagkakakontrahan? Bro, wait lang. Ang sabi niya ngayon ay yung reference daw, paki-send sa sige. Okay. Dito nakalagay yan na New World Translation na ipinablish ito ng Pinablish ito ng saksi ni Jehovah noong February 9, 1950 sa New York. Ayan, nakalagay, New World Bible Translation Committee. Pwede ba natin ma-flash sa screen ito? Ayan. Nakalagay po, letra por letra, na ipinablish noong February 9, 1950. Ngayon, tinatanggap nyo po ba nagkakokontrahan po kayo ngayon? Hindi na updated yan. 2030 na yung 2030 translation. Ang liwanag. Ibig sabihin, mali po pala itong mga ipinangaral ninyo ng una. Mali po pala ito. 1950, mali ito. Pwede kinurek. Kasi sabi Hindi, tanong ko po sa inyo. Ibig sabihin, mali po pala itong nung 1950 na version ninyo ng aklat na inilabas ninyo. Mali po pala ito? Pwede, kaya itinama. Kasi Hindi, mali po ba, yes or no? Itinama. Mali po ba, yes or no? Mali po ba? Itinama dahil mali. Okay. Ngayong itinama ninyo, sa makatwi, tinatanggap nyo, mali yan kasi itinama. Itinama. Okay, ngayon, sunod na tanong. Paano yung mga tao, okay po, sunod na tanong. Paano po yung mga tao na naabutan yan at namatay? Ngayon, kung ang naabutan nilang aral ay mali, ayon po ba sa Biblia, pag mali po ba yung pinangahawakang aral, ayon mismo sa 10:27 ng Hebreo, maiimpyerno pag mali? Hindi naman. Hindi naman. Sa makatwid, matalino po kayo kay Apostol Pablo. Hindi, sabi ng Ayan, okay. Gawa Ayan. 24:15. Kapwa matwid at di matwid ay pag-asang mabuhay muli. Kaya kung mali yung natanggap nilang turo, hindi pa updated, maiwawas ko yun. Pag Okay. sino ay sila ng turo. Okay. Diba? Okay, so Basa na sinabi na sa Ano kasi yung mga pagbabago? okay, saan naman po mababasa na ayon mismo sa inyong publish na mali po yung yung aklat ninyo nung 1950. Meron po ba kayong maipapakitang publish ng aklat ninyo na nagsasabing mali iyon? Verbatim, dahil sabi niya, verbatim. Ang New World Translation. Meron po ba wala? Hahanapin ko. Ayoko sumagot. Alam ko, sabi ng katagaan pero ang landas ng matwid ay gaya ng maningning na liwanag sa umaga na patuloy na lumilip na hanggang katanghali ang tapat. Lumiliwanag kasi yung katotohanan. Hindi naman yan ang binatanong ko sa iyo eh.
Ang tinatanong ko sa inyo, saan po ba sa aklat ninyo na nagsasaad na mali yung New World Translation na pinablish mismo ninyo? Na ang nakalagay, the more correct way is Yahweh than Jehovah. Saan po ba? Meron po ba kayong mababasa na ano ninyo, na aklat ninyo na naipublish ninyo na nagsasabing mali po yung New World Translation? Meron po ba? Wala? I-research ko muna ha. Research pa pala muna. Research! Tayo, hindi tayo ng yan, no. Delikado, no. Baka masaksak tayo ng tabak. No. Re-research muna natin. Ito. Okay, sige. Bibigyan ko po kayo ng oras mag-research, kapatid. At hihintayin po namin yung sagot kasi baka bukas kukunin na kami ni Kristo, hindi man lang namin malalaman yung tunay na aral. Baka kami ma-impyerno. Matwid at di matwid, may pag-asang mabuhay. Eh, ibig sabihin, kahit mamamatay tao, maliligtas. Walang pangko. May pag-asa ka. Kahit yung nasa 21.8 ng Apokalipsis na mga nahatulan na hindi matwid, maliligtas pa rin pala yun. Oo, gawa 24:15. O sige, basahin natin ha. 21.8 ng Apokalipsis. May flash pa natin ito. Basahin natin ha. Ngunit 21.8 ng Apokalipsis. Babasahin ko lang ha. O ito, kapatid na JB, pakibasa. Ngunit sa mga duwag Oh. at sa mga hindi mananampalataya at sa kasuklam-suklam at sa mamamatay tao, Oh. ang kanilang destino ay sa apoy at asupre na siyang ikalawang Eh paano po ito? Sabi ninyo, maski yung mga mamamatay taong nahatulan na, eh maliligtas pa rin. Matalino po pala kayo sa Diyos na nagsasabi ang kanilang destino sa impyerno? Matalino pa ba kayo sa Diyos o hindi? Gawa 24:15. Hindi, matalino pa ba kayo sa Diyos o hindi? Eh yan ang sinasabi sa 21.8 ng Apokalipsis eh. Hindi kami matalino siya. Eh di tama pala yung sinasabi sa 21.8 ng Apokalipsis na yung mga liko at mali ang mananampalataya ang kanilang destino sa impyerno. Eh di nagmamarunong pa na kayo sa Biblia? Okay lang sa interview. Nagmamarunong po pala kayo sa Biblia. Yan ang sinasabi sa Biblia. Basa, kapatid na JB. Ngunit sa mga duwag Oh! at sa mga hindi mananampalataya at sa kasuklam-suklam at sa mamamatay tao, ang kanilang destino ay sa kadagat-dagatang apoy. Dagatang apoy! Para sa'yo, ligtas pa rin. Napakasama ng Diyos mo. Napakasama ng Diyos nyo. Kayong mga saksi ni Jehovah. Napakasasama ng Diyos ninyo. Sige ba? Ang sama ng Diyos ninyo, napakasasama. Bakit? Biruin nyo. Dinistino na ng Diyos sa impyerno para sa inyo, ligtas pa rin. Napaka-unfair niyan. Eh paano yung mga gumawa lang ng hindi ikamamatay na kasalanan pero na impyerno? Kawawa naman sila. Eh wala palang matwid na paghatol ng Diyos mo eh. Kaawa-awa naman pala yan. Kapatid na JB. O kita nyo mga kapatid, kaawa-awa naman pala yan. Yung kasama niya nasaan ko? Maliwanag na maliwanag po mga kapatid. Ha? Kaawa-awa pala ang kahihinatnan nila. Bakit? Eh napakasama ng Diyos nila, hindi na ako magtataka. Bakit? Dahil yung Diyos nila imbento nung 14th century. Century 2 na. Di ba? Maliwanag na maliwanag. Maliwanag na maliwanag mga kapatid. O, paano ngayon yan? Paano ngayon dedepensahan ng mga saksi ng bruhayan o saksi ni Jehovah? Ay, nako, napakalabo. Napakalabo, mga kapatid. Sakita muna, kapatid na Kirby, huwag ka muna sasapaw dahil naka-live tayo. Maaari ka na pong bumaba sa ating conference at kung pwede, ma-interview ka namin mamaya after ng ating pag-aaralan sapagkat nag-e-echo po sa ating nag-e-echo sa ating ano man tawag dito? Stream, At ngayon, mga kapatid, mga kababayan, kitang-kita naman po natin eh. Kayo na pahalang umalis, tumakbo kapatid na JB eh. Ha? Tumakbo. Paano yan? Anak ng weting naman yan, oo. Aral pa siya, bro. Ay, sabi niya, magre-research pa daw yan. Eh, pastora ito, elder ito ng saksi ng Jehovah. Ano ba tawag dyan? Wala yan. Jehovah? Ay, naku, kaawa-awa ang mga tao na makikinig dyan sa aral ng saksi ng bruha na yan o saksi ni Jehovah. Kita nyo, siya na mismo ang umamin, mga kapatid eh. Ha? Siya na mismo ang umamin. Na
na hindi ipinangaral ni Kristo yung pangalang Jehovah, at sa bukod sa hindi ipinangaral po ni Kristo yung pangalang Jehovah, kapatid na JB, hindi po nag-exist yan nung first century. At wala yung tawa natin dito. Ayun. Oh, hindi po nag-exist ng first century yung pangalang Jehovah. Katunayan, siya na mismo umamin. Di ba, kapatid na JB? Wala daw eh. Siya na mismo umamin. Na ano? Na yung pangalang Jehovah, hindi nag-exist nung first century, at bukod sa hindi nag-exist nung first century, kapatid na JB, inimbento lamang nung 14th century. Matagal nang patay ang ating Panginoong Jesucristo. O bakit? O basa, kapatid na JB. May flash ba natin sa screen yan? Ito. O anong sabi? While inclining to the view of pronunciation Yahweh, the more correct way we have retained the form. Anong sabi? Jehovah. Ngayon, anong sabi sa kanilang aklat? The more correct way is Yahweh than Jehovah. Idi-imbento lang pala ito, mga kapatid, mga kababayan, kapatid na JB. Ano masasabi mo? Malinaw, bro. Malinaw na More malinaw. correct way pala eh. Ba't Jehovah ang ginamit nyo? O, di ba? More correct way pala. Yung Yahweh. Bakit hindi nyo ginamit yung Yahweh? Jehovah kayo na Jehovah. Jehovah, Jehovah. Jehovah! Paano yan? Paano nyo ipapaliwanag yan, mga saksi ng gagamba? Paano nyo po ipapaliwanag yan ngayon, mga saksi ng gagamba? Gagamba ba? Pwede. Pwede. Kaya, makikita nyo mga kapatid, yan mataas ang katungkulan niya sa saksi ni Jehovah. Yan yung advisor nila. Hindi ko alam kung may pastor o pastora sila, pero yan po yung missionary nila na mataas dyan sa San Pedro. Nakita nyo naman na kulang pa pala sa research itong mga pastor-pastora. At tatawagin ko na lang pastora sapagkat hindi ko alam. Alam nga naman demonyita. Ano? Hindi ko naman pwedeng tawagin demonyita, kapatid na JB. Ano? Ano itatawag natin? Pastora na lang ang ating itatawag sa kanya. Ngayon, maliwanag na maliwanag, inamin niya ang unang tanong natin, ipinangaral po ba ni Kristo yung pangalan Jehovah? Sabi niya, hindi. Hindi raw. Sapagkat ang ipinangaral ni Kristo, yung nasa Tetragrammaton, ano ba yun? Yung YHWH. Yun ang nasa original scriptures. Yung YHWH. Ngayon, kung YHWH ang ipinangaral ni Kristo, sinakyan ko siya eh. Ngayong YHWH ang ipinangaral ni Kristo, tanong, ano yung ipinangangaral ninyo? YHWH o Jehovah? Jehovah! Ngayong Jehovah po ang ipinangangaral ninyo, therefore tinatanggap nyo kakontra kayo sa aral ni Kristo? Hindi daw. Hayaan na natin, mga kapatid. Patawarin na lang natin ang kanilang kamangmangan. Patawarin na lang natin. Ano? Kaya nga, kapatid na JB, ano mo sasabi mo dun sa kanilang pastora? Hindi handa sa pagsagot, bro. Mag-aaral pa daw siya. Ay, nako, kaawa-awang mga saksi ng bra ito. Ano? Kaawa-awa talaga, oo. Ay, nako. Sasabihin nila, hindi daw sila kakontra sa aral ni Kristo, kapatid na JB. Ngayon, hindi pala sila kakontra sa aral ni Kristo. Ano yung pinangangaral ninyo? Jehovah ba o yung pinangaral ni Kristo sa Tetragrammaton? Jehovah. Ngayon, Jehovah, kailan ba lumabas yung pangalan Jehovah? Inamin niya, hindi ito nag-exist nung first century kung kailan nangaral si Kristo. Kailan nag-exist? Basahin natin. Nakalagay, while including to the view pronunciation Yahweh, the more correct way, inamin nila, the more correct way is Yahweh, hindi naman pala saksi ni Jehovah. Bakit kayo gamit ng Jehovah, Jehovah, Jehovah? Ho, 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 ho. Kaya nga, ba't kayo gamit ng Jehovah, Jehovah, Jehovah? More correct way pala yung Yahweh, matigas pala ulo niya, dipukpok niyo sa ulo niyo yan. Bakit? Tuloy natin ang basa.
Anong sabi? Because the people's familiarity with it since the 14th century. Straight to the point. Therefore, yung word na Jehovah na mali ayon sa kanilang aklat dahil ang more correct way is Yahweh na invento lang pala yan nung 14th century. Ano na, mga saksi ni Jehovah? Ngayon, ano ba yung ipinangaral ni Kristo? Ipinakilala niya na dapat itawag natin sa Diyos. Ano? Maganda, i-plus natin sa screen ang 6.1 ng Mateo, kapatid na JB. Ano po ang ating mababasa? 6.1 o 6.7 ng Mateo. O, ayan. Ano na nakakalkal mo dyan? Lagyan natin. Anong sabi, kapatid na JB? Pakibasa. Mateo. Is, 7 ito nakalagay. hanggang 9. Ano po sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin. Ama namin! Hindi naman sinabi, Jehovah namin! At ipagpalagay mo na, ang ipinangaral ni Kristo yung YHWH, sinabi niya ba nung nanalangin siyang YHWH? Hindi, ang sinabi niya, Ama. Dahil may respeto siya sa ama niya. Etong mga saksi ni Jehovah, pag nananalangin, Jehovah! Dun pangalang sa tatay mo, tawagin mo yung tatay mo. O, pagpalagay mo na, pangalan ng tatay mo, Kurikong. Siyempre, ang itatawag mo sa tatay mo, tatay. Ang tinawag mo sa tatay mo, Kurikong, hindi yung tatay. Di bastos ka. Kaya itong samahan ng mga saksi ni Jehovah, samahan ito ng mga matitigas sa ulo. Bakit? Dahil maraming lalabas yan sa panahon ngayon. Ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Basa, kapatid na JB. Verse 1, ito nakalagay. Tatapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Sapagkat ang tao ay magiging masuwayin sa mga magulang. Ayun naman pala eh. Straight to the point. Maraming mga tao magiging masuwayin sa kanilang mga magulang. Masuwayin eh. At ang manifestasyon niyan sa panahon ngayon, itong mga nagsisisulputang may mga pamphlet sa mga plaza-plaza. Itong mga saksi ng bra. Saksi po tuloy ng bra. Saksi ni Jehovah. Bakit? Biruin mo, pagpalagay mo na ang tamang pangalan ng Diyos, Jehovah. Tanggapin na natin yung pangalan na yan, ano? Nanalangin ka. Hindi mo tinawag na ama, gaya ng ipinangaral ni Kristo. Kundi tinawag mo lang Jehovah, hindi ba bastos yung kapatid na JP? Oo, bro. Ang kalapastanganan niya, tawagin mo yung pagpalagay natin, anak sila ng Diyos, ano? Tinawag sa pangalan ng, bastos nga talaga, bro. Hindi lang bastos, ano? Malaswa. Oo. Napakalaswa ng mga saksi ni Jehovah na ito, ano? Pagpasensyahan nyo na. Ay, nako. Ano masasabi mo, kapatid na JB? Ayun nga. Ano? Diba? Pasaway eh. Kapatid na JB, pasaway. Pasaway talaga. Hey, hindi pwede, kapatid na JB, kasi pag ginanyan ko, black ang lalabas. Sapagkat wala namang, buka natin, ha? Yung, Ayan. Maliwanag na maliwanag. I-ano lang muna natin, ha? Sapagkat medyo nagka-aberya yata sa ating, check lang natin. Andiyan pa ba si Kirby Salueta? Andiyan pa ba? Si Kirby. Hello, bro. Ayan, nandiyan pa ba? Kapatid na Kirby, ba't naman napunta yan dyan? Ha? Ba't naman napunta dyan yung saksi ni Jehovah? Di ba nga naalala mo nung una, nung nandun tayo sa inyo, sinat din ako, sabi ko, yung tanong daw, ano din pinatatanong. Naalala pa niyo? Sabi ko, hindi po kayo ipalim. Kaysa magpanggap ako na syempre kahit ako nakalimutan ko, may tinanong daw kasi regarding sa pangalan. Ngayon bro, nung
isang oras. Out na daw siya na doon ay kasama. So, 2:30, 3:30. Parang hindi kinaya eh. Tanda na kasi yun, bro. Oh, matanda na nga. Hindi naman natin dinidisrespect yung pagiging matanda niya, kundi bagkus, hindi naman natin pwedeng respetuhin yung maling pangalan ng Diyos nila na siya na mismo umamin na ang Sabi nga ni moderator, hate the reason, not the person. sa debate, ibahin nyo naman ako. Hindi naman ako kagaya nila. Ano? Bro, ito ba? Binigay siya sa akin. Ito, memorya. O, diba? Yun lang naman kapatid na Kirby. Kung talagang, ay nako, wala na akong masabi. Ito. Kingdom Hall. Natatawa na lang ako sa kanilang mga argumento na korong-korong at hindi lang korong-korong, kering-kering at hindi lang kering-kering, karang-karang pa yung kanilang mga argumentos. Nakikita ko ngayon. Diba? Ay nako. Kawawa naman. Hindi lang kawawa. Ha? Ay, dahil para sa kanya, yung mga hinatulan na ng Diyos sa 21:8 ng Apokalipsis na ayon mismo sa Diyos, ang kanilang bahagi ay na nagniningas na apoy at asupre. Para sa kanya, ligtas pa rin ito. Binasa niya yung gawa. Sige mo na, bro. Yung tinutukoy kasi dun sa gawa, kapatid na Kirby, na maliwanag na may pag-asa, yun yung mga hindi nakakilala. Pero kung ayaw mo naman kumilala sa Diyos, ligtas ka pa rin. Maliwanag na nga sinasabi sa 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, para sa mga saksi ni Jehovah, ligtas pa rin itong mga kulokoy na ito. Ano? Pero maliwanag na sinasabi ni Juan Evangelista sa kanyang sulat sa Apokaliptiko sa 21:8 ay ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Para sa saksi ni Jehovah, kahit nasa dagat-dagatang apoy, meron ka pa ring VIP, makakaligtas ka pa rin. Kaya ang tawag ko na lang sa kanya, Pastora, kung tawagin demonyite. At bukod sa ginagalang ko siya, matanda na rin kasi siya. Ano yun? Ba't may sumisilip doon? O, di ba? Kaya makikita mo, kapatid na Kirby, ang kanilang pagsisinungaling at yung mga argumento nila na talagang kakontra po sa Biblia. Di ba? Nandiyan ka pa ba? Hoy. Umalis na yata si Kirby. Ayan, umalis. Dito pa. Ay, Alam mo dito magandang gawin dito? Ito, magandang gawin dito. Ayan o. Maliwanag. Hinira ko na, bro. Ayan. Maliwanag na Inilas. maliwanag pambihira Ano? Inilas ko na yung pamphlet. Oo. Di ba? Ano daw, memorial ng kamatayan. Kaya makikita mo talaga, kapatid na Kirby, na hindi lang sila kakontra ng Biblia, kakontra rin sila ng Diyos. Straight to the point. No? Dahil bukod sa sila na mismo umamin na ito ay kakontra ng Biblia, ay inamin mismo nila na ito ay hindi ipinangaral ni Kristo. Hindi ipinangaral po ni Kristo yan. Kapatid na JB, nandiyan ka pa ba? Ba't parang hindi ka na nagsasalita dyan? Ano pa ginagawa mo? Yung sabi nila, okay lang daw yung impyerno ng Jehovah. Sa impyerno nga pala ng saksi ni Jehovah, doon may... version. Oo. Para ka nakaheso yung... Ambush kasi ito ambush kaya hindi ako nakapag-prepare, kaya pagpasensyahan nyo na mga kapatid na medyo wala ako sa kondisyon ngayong magsalita at hindi ako gaanong makapag-deliver ng mga sentence, ng mga argumento sapagkat hindi po ito handa.
Wala sa issue kasi natin ngayon yung pagla-live, pag-broadcast dahil nga sayang para mabahagian yung mga tao at ating mga kapatid sa pananampalataya na para hindi sila maakay ng mga sektang ito na nagsisisulputan gaya ng saksi ng Jehovah. Hindi yung una kong napakinggan ng protestante si Jehovah. Ilan din ang section. May mga section pa yun, hindi na section. May mga section pa. Oo, yung sa app. Library daw puno. Ganun pala. Straight to the point. Bale yun, pagpasensyahan nyo na mga kapatid, sasagit lang po kasi tayo sapagkat medyo wala ako sa kondisyon magsalita, medyo na may mental block ako sa kadahilanan na wala naman kasi sa wisyo ko ngayong mag-live ay napalive tayo. Sa kadahilanan na gusto ko talaga ma-broadcast ito para mapakinggan nyo rin mga kapatid. At makikita nyo naman ang aking mga tanong, ito naman ay aking inaamin na talagang mahinang tanong sapagkat hindi ko po napaghandaan talaga. Pero kahit papaano, maliwanag na maliwanag po, mga kapatid, na naipit siya, umamin siya, kayo na bahalang humusga. Bro, nung lang yata, isang oras makalipas, umalis. Hindi na rin kasama niya Dapat yung kasama niya, yung ipinakakausap niya sa atin, kung palibas, okay na yan, Huwag lang natin pakialaman. At yun, mga kapatid, bukas po ay magla-live tayo ng i-broadcast ni kapatid na ni Kirby for para saan ba? Hindi siguro Mamaya, hindi tayo. Mamaya yung iaano mo ulit yung market preaching, yung kahapon na ibinroadcast namin, tas ibinroadcast mo, yun ulit ang i-preach mo. Yun ulit yung iaano mo, i-flash mo dun sa plaza, total connected naman tayo doon, kapatid na Kirby. Bale ganito, total, kakausap naman na tayo dito, naka-broadcast pa ito. Yung, kapatid na Kirby, yung i-plinay kahapon, yung broadcast nung linggo na connected dyan sa plaza, yun ulit ang i-broadcast mo. At pag na-broadcast mo na, maliwanag na maliwanag, ulitin mo ulit hanggang sa umpisa at tapusin mo. Siguro mga 6 kailangan nandun ka na para makausap mo rin si Father EJ. Diba? May meron kasi, ulitin ko kasi 0. Ganun lang. As in 0 hanggang intro, hanggang sa katapusan. Para mapakinggan pa rin ng mga tao yung issue na nangyayaring sigalot dyan sa Binyan Plaza. Kasi ngayon, hindi ako makakapag-broadcast. Siguro makakapag-broadcast pa ako. Kailan ba? Tingnan natin Wala kasi sa issue kung mag-broadcast makakapag-broadcast ako siguro nito sa Thursday, tapos Friday, Saturday hanggang Sunday. Yun lang ako makakapag-broadcast. Ngayon, susubukan ko na basta, Diyos na ang bahala, Diyos naman ang gumagawa 2:13 ng Filipos. Ang buhay natin, hindi 2:13. Ayan, basahin natin sa 2:13 ng Filipos. Ayan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maliwanag na maliwanag, maging sa paggawa. Basahin mo nga kapatid ni JB, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ako po muna ay magre-review, magpapakondisyon ng aking salita, ng aking boses, nang sa gayon ay sa susunod nating broadcast ay maayos po ako makapag-deliver, makapagbasa ng mga argumento at mas maayos nating maipakilala ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin, kapatid na JB, sa Efeso 3:10. Ano po ang ating mababasa? Ganito po. Basahin po natin sa Efeso 3:10. Ito po ang ating mababasa. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayun, ibig sabihin, maipapakilala natin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan po ng simbahan. At mag-aaral pa po tayo siguro ng aral ng simbahan, aral ng Diyos, katwiran ng Diyos, karunungan ng Diyos, at magbabalik tayo siguro sa Thursday, Friday, at Saturday hanggang Sunday. At Bro, may sabihin lang na importante.
Sige. Yung sa mga susunod sa kung may try ko rin na ninyong nakausap kong balikan natin yung born again. Kasi tas yung hormones, pag-isa-isayin natin. Maganda imbitahan natin dito sa ating talakayan At, Pero susunod dapat ready na kasi kanina. biglaan lang talaga to, biglaan eh. Kala ko nga hindi ka tatawag eh. Hindi ko na nga sana Kaya paghahandaan eh. mga set na lang ako ng oras, mga 2. Yun, siguro sa susunod na I-update mo kasi ng maayos. Halimbawa, merong ganyan palang tatawag ng mga protestante. Mo para nakakapaghanda ako ng ng mga argumento natin gagamitin na ma-i-deliver para ma-i-deliver ko ng ayos. Kasi ngayon, wala talaga sa wisyo kung wala sa wisyo kung mag-live. Yan, sige. Ngayon, nasa wisyo na. Pero mapuputol po muna natin kayo mga kapatid. Salamat po sa Diyos. At hanggang dito na lang po ulit. At Hallelujah. magkita-kita tayo kapatid na Kirby. Salamat sa Diyos. At hanggang dito na lang po tayo. At ayun. Sige. Salamat po sa inyo.